Oh, isa pa yan si Tugade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa compatible, compliance sa ating MRT system. Pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Ang balito kasi yung China, mabilis daw magsuhol. Malaki ata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya kung na-entertain yung local. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. At saka sa Hindi, kaya siguro ni-entertain yung foreign, kasi yung foreign, may dolyar na pang under the table siguro. with due respect po, I assure you sa aking pamumuno Well, po. not you, pero very clear naman talaga. Yes. Very clear naman talaga. O, sabihin ko sa'yo, ito medyo nalista ng konti. O, nasa na ba si Secretary Abayangan? Wala na, ano? Ay, Abaya at saka si ano pa, si Tugade. O, isa pa yan si Tugade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa compatible, compliance sa ating MRT system. Pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kung di ba naman, Kengkoy? Di ba? And now, meron tayong 3.7 billion na train dyan ngayon nakatenga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kasi puro foreigner ang gusto nyo eh. Ayan, China. Dalian, China. Ngayon dito sa jeepney modernization, China na naman. Bakit gustong-gusto sa China? Ano meron? Ang balito kasi yung China, mabilis daw magsuhol. Malaki ata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na-entertain yung local. Anyway, meron pang gustong magsalita Mr. kanina? Chair. Okay, sino unang tumaas? Sige. Okay. Sabay-sabay kasi. Sige, senior citizen. Senior. Si Mr. Roberto Thank you so much, Martin. Mr. Kaobit, Chair. kaobit. Tungkol po dun sa nabanggit ni Mr. Francisco Cangina at saka ni Mr. Sarao at saka ni Governor Dong Padilla. Yung pong electric vehicle na nabanggit ng ating kaibigan si Mr. Francisco na maghahalaga lamang ng mga 1.2, 1.1 million, 1.9 o 1.9 million. Sorry, I thought 1.1 million. Well, ang nagiging problema natin dyan kasi yung lithium acid yan, napakamahal yan. Hindi ko naman inuupos yun. Magandang electric vehicle. Pero pagdating po sa battery niyan, Mr. Chair, napakamahal po ng battery ng lithium acid. Ako po kanina, pinaiking ko yung sinasabi ni Mr. Francisco at ni Governor Padilla, ni Mr. Sarao. Siguro, mas maganda tulungan na lang ng ating pamahalaan na bumili ng mga Euro 6 engine para makina lang po ang import dalhin dito and ang body locally manufactured. Para ho bumaba ang presyo natin. Sapagkat ang nagpapataas po ng presyo, pag bumili ka din sa mga local natin, Isuzu, Hino, yung mga local supplier natin, kasama po ang chassis lahat yan. Kanya body, tumataas po ang halaga. Ngayon, kung ang makina lamang po ang ating i-import, kayang-kaya naman hong gawin ng ating mga local manufacturers. May sinasabi ni Governor Padilla, mag-a-add pa ng employment sa ating mga Pilipino yan. Ituloy po, yun po ang aking minumungkay sa inyo kagalang-galang Mr. Chair at sa ating mga senador nandito. Kung matulungan po ninyo na makina lang po ang import namin ng mga supplier na gagamitin namin, mas malaki po ang maimumura natin kesa doon sa mga halagang 2.4 million ngayon. Nangyari po ito, Mr. Chair. 1977, ako yung jeepney driver. Ang Francisco po ang kauna-unahang galabas ng C190. Isuzu C190 na brand new from Japan. Wala pong usok yan. Salot zero emission yan. Kanya po, sumunod kami dyan. Nakita ko yung performance yan. Maganda. So, yun lamang po yung aking imumungkahi, Mr. Chair, na tulungan po ng ating pamahalaan. Mag-import ng mga Euro 6 engine, gamitin dito para mas makababa po ang presyo ng mga modern vehicle natin. Yun lamang po. Maraming salamat po, Mr. Roberto Martin. Nga naman si Mr. Freddy Hernandez, President ng ANTFI. Ano ibig sabihin po ng ANTFI? Arangkada NCR Transport Federation Incorporated po. Sige po, Mr. Mr. Hernandez, sir. Magandang umaga po sa inyo, Your Honors, Mr. Chair, sa mga kasama kong transport leaders, GFI, lahat po, DOTR family, magandang tanghali na po lahat. Yung issue po kanina na umpisahan nyo, Mr. Chair, yung pong amount, tsaka po yung design
Tapos nadagdag na po yung information dissemination. Actually, nagtaka nga rin po ako, kasama ko po si Idol Robin doon 2019 nung sinakyan niyo po yung PUB namin. Hindi lang po lumabas, bakit nagtataka po ako, hindi po nailabas sa media or sa commercial yung sinakyan niyo po yung unit namin. Proud sana kami noon dahil yung Taguig Transport Service Cooperative po ang tinawagan ng DOTR para po sakyan ni Idol para po i-disseminate sana yung pagpapalaganap ng PUB natin noon. Yun po yung isang pinagtaka po namin sa Taguig. At galing pa kami Taguig, napunta pa kami Subic para lang po masakyan ni Idol yung UB. Para nga po sana i-promote yung ating mga PUB. Yun po. Regarding naman po sa design, way back din po, 2018, naglagay po ang showroom ang DOTR sa World Trade Center. Nandun po lahat yung klase ng PUB na pinersent. Meron po talagang iconic design. Andun, alam ko po, natatandaan ko noon, Santa Rosa Motors po ang nag-present ng design ng iconic. Sorry to say, hindi po namin nakakuha na pili yung iconic design kasi iniisip po namin sooner or later mapipace out na rin po yung may mga nguso. Why po? Naisip po namin, kung natatandaan nyo po, mga sir, meron po tayo nung bus na may nguso. Pero ngayon po, walahan po. Tinanong ko po yung mga ibang Ano po, may bus nguso? meron po tayong bus na mayroong nguso. Bakit po? Tinanong ko po yung ibang bus operator, ang issue po doon, yung Yeah. space. Sayang po kasi yung nguso. Kung ibabayad mo dito sa Metro Manila, yung nguso po ng ating mga unit, sayang din po yung yung space. Okay. Yun po yung isang tinanong din po na. Kinonsider din po namin yung space. Mahal po kasi dito sa Metro Manila yung pagbabayad po ng per square meter po ng mga lote natin para lalagyan po ng mga unit. Yun po yun. sige po. Pagdating naman po sa amount, pinag-uusapan po kanina ang reklamo po dito sa atin ng mga na-interview po. Yun po yung amount ng unit. I have here a little report for the computation po ng ating mga modern jeep. Pwede po press paano yung sa slide yung computation po ng modern. Yan po. Okay. Sige, pakipaliwanag po itong mga figures dito. Yes po. Doon po sa yung pong isang slide, yung presyo. Yan po. Nabanggit po kanina yung amount po ng unit natin. Dito po, ipaliliwanag ko po paano po mababayaran ng operator po, katulad ng kooperatiba, tsaka ng corporation po, yung amount ng unit. Kaya ini-encourage po ng ating government na mag-consolidate po yung ating mga single operator kasi po para sa operation na to. Kinuha ko na po yung pinakamahal na presyo ng unit. Kung di pa ako nagkakamali, ito po yung presyo ng class 3 natin ng modern. Yung po yung pamalit sa mga UB Express. Yan po yan, ang amount po niyan 2.8. Ngayon po sa 2.8, meron pong binibigay na equity subsidy ang government halagang 280,000 po. Ngayon lang pong taon na yan na ibigay po na ipagkaloob. From 80, naging 160 po. Ngayon na po 280. Babawasin po yan dyan. Ang magiging total na lang po ng halos uutangin po namin 2.520 sa bangko po. Ngayon po, papatungan po yan ng 6% interest per annum. Yan po yung total sa isang taon na tubo po ng bangko. Dahil 7 taon po siya babayaran, aabutin po siya ng 1,058,000. Mas maganda nga po sana yung proposal kanina, mga sir, your honor, Mr. Chair, na habaan po up to 10 years, mas maagaan po para sa amin. Ngayon po, idadagdag uli yung principal na 2.520, binawasan na po kasi yun. Yan na po yung total, 3.578400. I-divide po yan sa 7 taon, that is 84 months. Yan po, ang lalabasan po niyan, 42,600 pesos per month. Ngayon po, ang operation po natin 26 days lang po. Pero po sa mga PUB, wala pong coding. Pero inilalagay din po namin yung coding para po na ma-properly maintain po yung ating mga PUB para humaba po ang buhay.
Kaya po ang total po noon ay 1,638 na lang po, 0.46 per day. Pero dahil dalawang shift po, ito po yung pinag-uusapan natin, na ima-maximize po natin yung takbo ng ating mga unit from morning to evening, kung maaari hanggat may pasahero, i-divide po natin sa dalawang shift. Ang bali boundary lang po or ang kailangan lang natin ipunin ay 819.23 po. Yan po yung dapat ibabayad natin sa presyong 2.8 per day. Ngayon po, saan natin kukunin yung pagbabayad po na yan? Please, pakibalik po doon sa first slide. Ito po, as president po ng Arangkada NCR, isa po sa member po ng Arangkada NCR, yung pong Pandakan Service Cooperative. Nagpunta po ako, nag-consult po ako. Hiningi ko po yung pinakamaigsing rota po nila, 3.7 kilometers. Wala pa ho sa minimum. Ang minimum po kasi para makakuha ng minimum fare na 14 pesos is 4 kilometer po sana. Pero ito po 3.7 lang. Ang kinompute po namin yung bilang ng upuan, 22-seater times 14 pesos, 308 po ang makukuha niya po. Times 2, isang ikot po yon, 616. Sa per shift po, kaya niya pong umikot dahil sa iksin po ng rota, kaya niya pong umikot ng 9 rounds. Siyam na ikot. Ang total po noon is 5,544 sa morning, at sa afternoon po, sa evening hanggang gabi, ganun din, 5,544. That is 11,088 per day. Ngayon po, dito na po tayo magbabawas. Yung kanina po na amount na sinabi ko sa inyo, 819. Kung magdadalawang shift, ayan na po yon. Yung daily amortization po natin, 1,638.46. Dito pa lang po sa computation na yon, na 11,000 na kinita per day, babawasin po natin yung panghulog sa bangko. Pangalawa po, babawasan po natin, nabawasan po 9,449.54. Sir, medyo break ka muna, makasigit lang. Okay, maganda yung mga binigay mong figures, ano? Tulad nung yung kaya ma-accommodate ng mga pasahero ng isang jeep. Kung mapupuno, paano kung hindi mapuno? Yes po. Sandali lang po. And then sabi mo, naka-siyam na ikot. Diyan ba kinonsider mo yung traffic? Yes po, sir. Pag ma-traffic, baka hindi abutin ng 9 na ikot. Baka 6-7 na lang. Maiksi lang po yung rota. Inano na po nila to tinanong ko po siya pag traffic period na po, kasama na po yung Kasama traffic na. dito. Pero kung hindi pa Traffic. po traffic, more than 9 round trip po ang kaya niyang gawin. Kaya inano lang po namin, very conservative number para po hindi maging exaggerated yung figure po na ipepresent Okay, paano natin. po i-divide yung oras ng pagmamaneho ng yung isang jeep, di ba? Dalawa. Ipapasin sa dalawang driver. Paano po yung pagdi-divide ng oras? Ilang oras ba ang biyahe from umpisa hanggang paggagarahe? Pagka wala po daw traffic, mga 30 to 45 minutes po. Hindi, yung oras ba? From 8 to 5 ba yung shifting? From morning po, madaling araw, alas 4, may biyahe na po. Hanggang alas 2 ng hapon, alauna, alas 2. Palitan na po yun. And then alauna Hanggang hating gabi na po, hanggat may pasahero po. Okay. Sige Yun po yung shifting. Kaya nga po, ang importante po talaga dito sa atin, magkaroon po ng consolidation. Yun po yung number 1. Why? Kasi po, pag individual operation po ang nangyayari, hindi po nasusunod yung fleet management, yung proper dispatching, hindi po yan nasusunod. Bakit po? Pag individual operator po, Your Honor, ang mindset po ng individual operator, bibiyahe ako pag gusto ko, uuwi ako pag gusto ko. Yun po yung nangyayari. Kaya hindi niya po na-maximize yung tamang kita ng ating PUB. Hindi niya po maiisip mabayaran. Kasi po yun lang po ang gusto niya mangyari. Kung nakuha ko na yung tamang pangangailangan ko sa isang araw, panggastos ko, pangbili ng bigas, uuwi na po ako. Wala na po akong pakialam kung may pasahero pa pong nasa labas. Kasi po individual operator eh. Ang iniisip ko lang po yung sikmura ko o yung bayarin ko sa bahay, pantuition anak ko. Other than that, wala na. Salamat po. Si ano naman, Mr. Ed Cumia, gusto masalita, from Tindig, Calabarzon. Thank you po, Mr. Chair. Observation ko lang po this morning,
sa lahat po na nandito, mga kasamahan ko sa transport sector, sa government, and even the senators na nandito po kanina, kahit po si Senator Grace po, si Senator JB, si Senator Robin at saka kayo po, ay narinig ko po na lahat tayo ay pabor sa modernization. Maliit na bagay lang po ang ating pinagtatalunan dito. Yung po bang pangangailangan o pagsali? Kasi po sa modernization, nasa unang bahagdan pa lang po tayo, nasa unang step towards the goal na magkaroon po tayo ng maayos na sistema ng transportasyon. Hindi po namin, with all due respect sa iba pong transport group, na hindi po kapanalig o kaparehas ng pananaw sa amin. Pero po, ang pinakamahalaga rito ay yung mayorya na sumusunod at nananangan doon po sa inaral yung modernization. Kami po sa, kagaya po ng sinabi ni Governor Padilla, pinakikinggan po lahat. Napakaganda po, tama po yung sinabi nyo kanina na kinikilala nyo po ang kooperatiba. Nandito po, pinakamarami po dito ang kooperatiba, may korporasyon. Nagsama-sama para lumaki ang kanilang mga pondo o pera, mabigyan ng pagkakataon ng mga bangko tulad ng Land Bank. Isa po ako sa pilot na pinautang ng Land Bank of the Philippines ang Metrocomet Transport Service Cooperative sa Land Bank Rizal Lending po. Pandemic time po, kami pinautang ng Land Bank ng 15 units. Yung 15 units po na yon ay matatapos na po in less than 2 years. Tumatakbo pa po yung aming mga sasakyan. Sa kasagsagan po ng pandemya, 2 beses pa po kami pinautang ni Land Bank ng tigla 15. As of today, fast forward, ang Metrocomet po ay meron ng 117 modern vehicle plus 20 taxis, very first in Tagaytay. Ibig po sabihin, hindi po na kami nagmamalaki. Gusto lang po nung bigyang kulay na ang kooperatiba po o korporasyon ay maaaring maging maayos kung pagtutuunan ng pansin. Paano po? Nanawagan po ako sa inyo, Mr. Senator Idol, nakasama ko po kayo sa TV5 during that time. Balitang tapat. Nakikipinchit po ako kay Mike. Pero po, naiba po yung aking landas, nasa transport na po ako ngayon. Pero ang punto ko po dito, kung aayusin po natin sa pamamahala, paano po yun? Umabot na po tayo sa pag-i-import, pagiging manufacturer, pero balik tayo ng konti, atras tayo ng konti. Nasa unang bahagdan pa lang po tayo. Ng ating modernization, ito po yung consolidation na unang step para tayo umusad. Pagsasaayos ng kooperatiba, kaya po ang hiling namin po sa inyo ng mga kooperatiba sa ating pamahalaan, isabatas po natin ang PUBMP na ngayon po ay PTMP na. Mabilis pa po nagbago yung pangalan kaysa doon po sa pagkasabatas ng ating programa. Bakit po mahalaga na may sabatas natin ng ating programa? Para po kami hindi at the mercy of the legislators na zero budget ka. Pag siniro budget mo, sa DOTR po ba napinsala? Hindi po, kami pong sektor. Kaya po nung sa Senator Grace po, laging sinisiro ang budget ng LTFRB, ng DOTR. Sila po ba napinsala? Hindi naman po, kami po yon. So dapat po, gawin po natin batas para po malagyan ng pondo ng nararapat na kalaan sa modernization, pagpopondo sa mga programa ng ating DOTR, gayon din po para ma-educate po. Okay, Mahalaga Mr. po ang education. Yeah, yes, dapat wag putulan ng budget. Yes po, tama po. Yung DOTR, LTFRB, tama? Opo. Binigyan ng budget ng 314 million, hindi naman ginastos. Ayun po yung nasa... Binigyan ng 45 million na budget para sa modernization program, hindi ginastos. Tama po yun, Mr. Chair. Salamat po sa inyo. Dapat wag nang bigyan kung gano'n, hindi nyo lang pala gagastos eh. Tama po yun, Mr. Chair. Salamat po sa inyo masusi na pagsilip sa mga ganyang bagay. Hindi naman po namin sila kakampi. Ang amin po sinasabi, kung sila po may problema, edi Idol Rapi, tapyasin mo po yung mga may problema. Ang sa amin po, kami po ay dapat mabantayan po ng ating gobyerno, ng audit na ibibigay ng tama para sa sektor, para po, yun po kasing budget para sa education po, capacity building po sa mga cooperatives, sa mga transport, kasi po ito hindi simpleng transport lang, this is business na kinakailangan po natin may ayos. 45 million, hindi naman ginastos. Sila po magpapaliwanag doon. Ba't pa natin bibigyan kung hindi nilang gagastusin? Kinakalawang lang yung pera doon sa... Yun po yung hinihiling namin sa inyo po, mga mababata. Sa tulungan po kami na Sige. maibigay sa amin yun. Thank you po, Mr. Kumia. Mr. Chair, Yeah, Chairperson Guadis. yun pong sinasabi niyong budget,
Hindi po nangyari sa panahon namin. That was during the previous administration po. Yun hong sa Boracay, hindi rin ho nangyari sa panahon namin yun. When I came in po, lahat ng meeting namin sa central office lang po. As in Nandyan po previous administration. makakapagpatunay yung mga transport groups na sila po ang magtitistiko na wala pong nangyaring ganon sa time namin. So yung nangyari nung nakaraan, hindi na mangyari ngayon. Hindi Under ho your po- watch, hindi na. Hindi ho mangyari can sa guarantee panahon us? ko. We gave you the assurance Oh. po. Bakit may mga pumapalag? May sinasabi hindi, oh. Sabi nila. Ah, oh, okay. Sige. Isa na naman, may gusto na magsalita si Mr. Bahia from Biyahe. Okay. Yeah. Yes, sir. Korporasyon po kami. Korporasyon po kami at meron po kaming lumang jeep. Meron din po kaming Euro 4 at meron din po kaming electric jeepney. Napakaganda po ng electric jeepney. No, maaaring mas mahal po siya sa simula, pero ang nasi-save po namin sa gasolina, ang ating Euro 4 po nasa mga 1,500 ang gasolina sa isang araw. Ang charge po ng electric jeepney nasa mga 400 lang po, less than 400 a day. So malaki pong savings yan, no? Maliban dyan po, napakalaki po ng savings namin sa maintenance. Kasi wala po yan change oil. No, napaka-konti ng pyesa, baterya, battery management, electric motor, na napakadaling gawin. So ang maintenance requirements na napakababa. Ang maganda po dyan, maliban sa nakakatipid sa maintenance, lagi pong tumatakbo yung sasakyan. Kasi po, ang Euro 4 namin, kailangan i-change oil, nasisira ang aircon. Pag nasira, medyo kailangan gawin ng ilang araw. So, ang laki pong bagay ng electric jeepney. No? Ngunit sa ngayon po, meron kami electric jeepney na local din po ang gumawa. No? So, meron naman pong local na electric jeepney. Ngayon, sir, ang gusto ko lang pong paliwanag, 3 million, 2 million o 1 million man ang jeep, ito ba ay kakayanin ng operator? So, kanina po, Mr. Chair, nabanggit nyo na may oversupply ng jeepney. At alam po natin, pag may oversupply, ang solusyon po talaga, mabawasan. Ang oversupply po ng jeeps, ito po ang rason bakit hindi makayanan makabili ng modern jeeps. Kaya nga po nabulok ng mga jeep na naghahati-hati po ang driver sa pasahero, cost din po ito ng traffic. No? Isa pa pong rason ang traffic ay yung boundary system na kanya-kanya, ito po ay dahil individual po ang operator o driver, gaagawan sa pasahero. Disorganized po yung operasyon, no? Too fragmented po yung industry. Walang standard sa operational hours. Sabi nga ni Freddy, pag gusto nang umuwi, pag naka-boundary na, uuwi na, kahit mayroon pang commuter sa gabi. No? Ngayon, ang isa pa hong problema ng lumang sistema ay yung kolorum. Marami na hong tampered ang plaka, marami na hong... Kaya mayroon po sa amin nagko-consolidate na hindi namin matanggap. Kasi po, ang kanilang prangkisa matagal na pong expired. Ang LTO po nila matagal na hong expired. Ang chassis po nila tampered, nag-restamping na. Kaya hindi po namin sila maisama sa konsolidasyon. So naniniwala rin po ako na yung mga hindi nag-consolidate ay maaari din po sa mga rason na ito. Isa pong, yung isa hong organisadong pagpapatakbo ng mas konting jeep ang kailangan sa kalsada, bawas traffic, no? Demand-based dispatching, headway system, at hindi terminal na nagpapahirap po sa commuters. No? Ito po yung mga, gusto ko lang ho isa-isahin yung problema ng lumang sistema para po ma-compare natin kung ano naman po ang benepisyo ng modernisasyon. Kasi kaya po nagkaroon ng modernisasyon dahil po sa mga problema na to. No, yung kanya-kanya, walang operational hours, sobra ang jeep, pero hindi pa rin sapat. Kasi kanya-kanya eh. No, meron dyan, alas 3, makaboundary na, uwi na. Ang isa pa hong masakit sa lumang jeep, dahil po kalumaan, nag-interview po ako ng drivers namin na galing dyan, ang biyahe lang po nila sa isang araw, sa isang linggo, 3 hanggang 4 na araw kasi madalas po sira. So hindi po natin na-address yung transit reliability para sa pasahero dahil ang pasahero natin ang number 1 natin stakeholder sa transportasyon.
Sir Makasin, kung may kooperatiba, sino ho yung magmamanage ng maintenance? Yung mga Kami po sasakyan? ay korporasyon. Wala naman hong pagkakaiba ang cooperative sa korporasyon. Farm lang po yun. Meron ho kami kasi ang requirement mo, kasi very supportive ho kami rin sa programa. Meron po yan kailangan na technician, safety officer. May sarili ho kami motor pool. Kanina sa nabanggit nyo yung charging station. Ang charging station po sa public utility ay hindi po recommended na ilagay po sa labas. Kasi pipila po tayo ron. Kung meron iba ho Traffic. nagcha-charge, no? Hindi rin ho yan reliable sa mga gasoline station. Kasi ang pag-charge po ng top up, 30 minutes. Ang pagpapagas ng gasolina, 5 minutes. So Kaya. dapat meron isang terminal na doon talaga Garahe po, sir. agarahe. Garahe po. Nasa garahe po, nagcha-charge overnight. So yung mga electric jeep po namin, tatakbo buong araw, sa gabi, magcha-charge po yan. Kasi ang overnight charging po, maganda rin po yan sa baterya, hindi agad masisira. Hahaba po ang buhay kaysa po sa fast charger. So, yan po yung gusto ho namin i-share sa inyo experience namin. So Kung bawat gusto nyo- isang garahe, ilan ang pwedeng mag-charge Ay, sir, ng depende po magdamagan? sa laki ng garahe. Meron ho kaming garahe na 15 lang ho yung tumatakbo ron. 15 ho ang charger namin doon. Pag marami po, mas malaking garahe, hindi naman po kailangan 1:1.